sigaw ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na nagtipon sa labas ng International Criminal Court sa bisperas ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bit-bit na mga nagprotesta ang mga larawan at naiwang gamit ng mga yumao nilang mahal sa buhay na biktima ng extrajudicial killings para ipaalala raw ang sakit kasabay ng panawagan na dapat panagutin ang dating Pangulo sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Tatlong counts of crimes against humanity of murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte sa pre-trial Chamber 1. Una, para raw sa 19 na pagpaslang na iniuugnay sa Davao Death Squad sa Davao City nung si Duterte pang mayor doon. Pangalawa, para naman sa 14 na pagpaslang sa tinaguriang high-value targets nung siya pang Pangulo na ipinatupad sa pamamagitan umano ng mga pulis at state-linked organizations. At pangatlo, para sa 45 pagpaslang at tangkang pagpaslang daw sa barangay clearance operations habang umiiral ang nationwide war on drugs. Ayon sa mga pamilya ng mga EJK victim, matagal nilang hinintay ang araw na ito. Nagbibigay raw ito ng pag-asa sa kanila matapos ang ilang taong pagdadalamhati at kawalan ng katiyakan. Kabilang sa kanila si Lore Pasco na nawala ng 2 anak na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos noong panahon ng Administrasyon Duterte. Ang sabi niya ngayon, matanda na siya, nahirapan na siya, pero ang sagot ko sa kanya, parehas naman tayong matanda. Pero ako hindi nagsasawa, hindi pa ako napapagod hanggat makamit namin ang hustisya para sa lahat ng mga biktimang pinaslang. Dumalo rin si Shira Escudero na nawalan ng 18 anyos na kapatid na si Ephraim noong 2017. Ephraim was found with his head bound with packaging tape, his head dotted with bullet wounds, his hand hog-tied, and his legs tied as well, dumped on a patch of grass. That's how we found my brother. Umaasa siyang tuluyang makukumpirma ang mga sakdal at hahantong ito sa paglilitis at pananagutan. Para sa mga pamilya, ang confirmation of charges hearing ay hindi lang isang legal na proseso, kundi isang hakbang patungo sa matagal na nilang ipinaglalabang hustisya.